Samantala, ng gabing iyon, lumipat ang eksena sa kastilyo ng duke, kung saan tahimik ang Grand Halls pero may kakaibang bigat na bumabalot sa buong lugar. Para bang may isang napakahalagang bagay na tahimik na pinagpapasyahan. Mag-isa ang duke sa isang maluwang na silid, tuwid ang kanyang tindig at malayo ang kanyang tingin, na para bang ang kanyang mga iniisip ay lampas na sa mga pader ng kastilyo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita rin siya. Kalma at awtoridad ang kanyang boses, gaya ng isang taong sanay na sinusunod ng lahat. Kung ganoon, kumusta naman? Ang batang si Lucian, sa tingin mo ba ay kaya niyang pangalagaan at ipagpatuloy ang House Valdec sa mga darating na panahon? Sa sandaling iyon, may isang lalaki na lumabas mula sa anino. Walang iba iyon kundi ang kapitan ng Black Lion, na lumapit ng may wastong paggalang. Bahagya siyang yumuko bago sumagot sa kalmado ngunit matatag na tono. Siyang matibay at hindi matitinag na paninindigan. Pagkarinig sa sagot na iyon, ibinaling ng duke ang kanyang tingin sa kanya. Sa loob ng maikling sandali, bahagyang nagpakita ng sorpresa ang kanyang mukha. Akala ko sapat ng resulta kung hindi siya tuluyang matangay ng bilis ng iyong kilos. Hindi ko inasahan na ganito ang magiging sagot mo. Sandaling nag-atubili ang kapitan ng Black Lion bago muling magsalita. Maingat ang kanyang tono habang nagtatanong. Your Highness, tama ba ang iniisip ko? Bilang tugon, dahan-daang humakbang pasulong ang duke, at habang bawat hakbang niya ay maingat at kontrolado, lalong bumibigat ang presensya niya. Kaya ko kayo lahat ipinadala sa misyong ito dahil napakaseryoso ng bagay na ating kinakaharap. Masyado pang maaga para gumawa ng anumang conclusion tungkol sa magiging tagapagmana. Napagtanto ng kapitan na lumampas na siya sa kanyang lugar, kaya agad siyang yumuko ng mas malalim. Humihingi ako ng paumanhin, Your Highness. Kalma lamang na tinanggap iyon ng duke. Ayos lang. Kung walang anumang pagmamalabos sa ulat mo, ibig sabihin ay talagang kahanga-hanga ang iyong nasaksihan. Habang papatapos ang kanilang pag-uusap, nanatili ang eksena sa duke, na ngayon ay may hawak na isang papel sa kanyang kamay. Maingat na binasa ng kanyang mga mata ang nilalaman nito, ngunit hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, na parabang nasa mga salitang iyon ang bigat ng magiging kinabukasan. Matapos iyon, direktang lumapit ang duke sa kapitan ng Black Lion at mariing inilagay ang kamay sa balikat nito na parang matagal na silang magkakilala. Bahagyang lamambat ang kanyang boses habang nagsasalita. Kung para lamang sa iyong kapakanan. Pagkarinig sa mga salitang iyon, bahagyang napabuntong hininga ang kapitan bago sumagot. Siguro, pagbibigyan ko muna ang batang iyon ng kaunti. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng duke nang may isa pang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Ngayon ko lang naisip, matagal-tagal na rin mula nang huli tayong uminom ng magkasama. Kamakailan lang ay nakakuha ako ng magandang alak. Gusto mo bang samahan ako? Ito ang klase ng alak na palagi mong gusto, kaya siguradong magugustuhan mo rin ito. Pagkarinig sa mga salitang iyon, bahagyang ngumiti ang kapitan ng Black Lion na para bang may alam siyang hindi kailangang sabihin. Your Highness, baka pagsisihan ninyo ang sinabi ninyo. Isang gabi ay hindi magiging sapat para mapakinggan ninyo ang buong kwento tungkol sa misyong ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa sumunod na umaga. Nakapaghanda na ang buong grupo ni Lucian at nagsimula na silang bumalik matapos matagumpay na makumpleto ang kanilang misyon. Mas naging tahimik at mapagnilay ang kanilang paglalakbay habang binabalikan ni Lucian sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Agad matapos ang kanyang duel kay Lucian, bumagsak si Felicia dahil sa matinding pagod. Tuluyang bumigay ang kanyang katawan dahil sa sobrang paggamit at pag-ikot ng mana sa kanyang katawan. Para matulungan siyang makabawi, ipinadala ni Lucian si Felicia kasama ang kanyang mga maid patungo sa isang kalapit na lungsod. Samantala, sa ibang bahagi ng grupo, nilalamon naman si Philip Logan ng sarili niyang masasamang iniisip. Mapatla ang mukha ni Philip habang pinupuno ng pangamba ang kanyang isipan. Hindi, sa ganitong sitwasyon, siguradong palalayasin na ako sa pamilya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kaisipang iyon, na parabang isang mabigat na painang hindi niya kayang alisin. At tungkol naman sa lalaking hanggang sa huli ay ipinakita ang malalim na kayabangan bilang isang maharlika, pinilit siya ni Lucian na siya mismo ang maghukay ng mga libingan ng sarili niyang mga vassal gamit ang dalawang kamay niya. Mabigat ang katahimikan sa paligid, at nananatili sa eksena ang bigat ng kamatayan at pagkawala.
Ginawa ang lahat ng iyon para sa isang dahilan, upang sa wakas ay maunawaan ni Philip ang tunay na bigat ng isang buhay na napawi. Kalma lamang na nakasakay si Lucian sa kanyang kabayo habang pinangungunahan ng grupo sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Tahimik ang hangin ng umaga sa paligid nila, ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Biglang isang malakas at galit na boses mula sa likuran ang bumasag sa katahimikan. Si Philip Logan iyon, sumisigaw sa pinakamalakas niyang boses habang tuluyang nawawala ang kanyang pagpipigil sa galit. Hugo, walang hiya ka, hinding-hindi kita palalampasan sa ginawa mong ito. Talaga bang akala mo ay kaya mo kaming pagtaksilan at makakaligtas ka lang? Young Master Lucian, hinihingi kong tretuhin ninyo ako bilang isang formal na bilanggo ng digmaan. Paano ninyo nagagawang tretuhin ng ganito kawalang galang ang isang anak ng House Logan? Matalim at nakakairita ang kanyang boses, punong-puno ng kayabangan at galit hanggang sa magsimula na itong inisin ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil. Talaga bang determinado kayong gawing kaaway ang aming pamilya? Pagkarinig sa lahat ng iyon, dahan-daang lumingon si Lucian. Kalma ang kanyang ekspresyon, ngunit malamig ang kanyang tingin. Isang malinaw na kaisipan ang pumasok sa isip ni Lucian. Hindi pa rin nauunawaan ni Philip ang bigat ng mga nangyari noong nakaraang gabi. Matapos ang maikling sandali, nagsalita rin si Lucian. Mababa at kontrolado ang kanyang boses, ngunit malinaw na may babalang nakapaloob dito. Bibigyan kita ng isang payo. Kung gusto mong patuloy pang huminga kahit isang segundo, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Hindi niya kailangang magalit para maramdaman ang banta. Sapat na ang tahimik niyang awtoridad at mapanganib na presensya upang iparamdam kay Philip ang bigat ng kanyang mga salita. Pagkatapos, kalmado at walang pag-aalinlangan na nagpatuloy si Lucian upang tuluyang ipaintindi sa kanya ang sitwasyon. Ito ang lugar na kahit ang dakila mong ama ay hindi maglalakas loob na basta-basta pasukin. Ito ang Kelheim, ang puso ng House Valdec. Matapos iyon, lumipat ang eksena, at ang tanawing bumungad sa kanila ay talagang kahanga-hanga. Sa kanilang harapan ay isang napakalawak at maringal na lungsod na puno ng buhay, karangyaan, at kapangyarihan. Nakatayo ang mga eleganteng gusali sa magkabilang panig ng malalawak na kalsada, habang ipinapakita ng masiglang kapaligiran ang kapangyarihan at pagmamalaki ng House Valdec. Sa pasukan ay nakatayo ang isang napakalaking tarangkahan na mataas at nagbibigay ng nakakatindig balahibong presensya. Dahan-dahan itong bumukas, at isang malalim na ugong ang umalangaw sa buong paligid. Si Lucian ang unang sumulong, kalmadong nakasakay sa kanyang kabayo habang dumadaan sa bukas na tarangkahan. Sa likuran niya ay sumunod si Hugo at ang mga kabalyero, habang ini-escort nila ang mga nahuling bilanggo. Pagkapasok nila sa lungsod, biglang nabasag ang katahimikan dahil sa lumalakas na sigawan ng mga tao. Nagtipon ang mga tao sa magkabilang gilid ng kalsada, at patuloy na lumalakas ang kanilang mga tinig dahil sa kasabikan at paghanga. Si Lord Lucian, bumalik na ang Third Young Master. Nilinis niya ang mga krimeng ginawa ng House Lan. Sa halip na hayaang makatakas ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhan, nahuli niya mismo ang pinuno ng buhay para pagbayarin sa lahat ng ginawa niya. Lalo pang lumakas ang kasabikan ng mga tao na parang isang dambuhalang alon habang nagsisiksikan sila mula sa bawat panig para lamang masilayan si Lucian kahit saglit. Umalangaw-ngaw sa buong kalsada ang kanilang mga sigaw. Lord Lucian, please, tumingin kayo rito. Mabilis na kumalat ang kanilang masiglang sigawan sa buong hanay ng mga mamamayan, at lalo pang nag-ingay ang iba. Namumula sa pagmamalaki, paghanga, at matinding kasabikan ang kanilang mga mukha. Nakabalik na sa wakas ang leon. Ang leon ng House Valdec. Kasama ni Lucian si Hugo sa gitna ng umaatungal na pagsalubong ng mga tao. Habang nakikita ni Hugo ang reaksyon ng buong lungsod, napatingin lamang siya sa paligid ng may matinding pagkagulat. Hindi niya maitago ang kalituhan sa kanyang mukha kaya napalingon siya kay Lucian. Young Master, ano ba ang nangyayari rito? Kahit umaalingaw ang mga sigawan mula sa bawat direksyon, nanatiling kalmado at matatag ang ekspresyon ni Lucian. Sumagot siya sa mahinahong boses. Nagpadala ako ng liham kay Father at humingi ng pagkakataon na ilantad ang mga kalupitang ginawa ng House Lan.
Pero mukhang mas hayagan pa siyang nagpasya na suportahan tayo kaysa sa inaasahan ko. Kaya itaas mo ang ulo mo at buong pagmamalaking tanggapin ang pagsalubong na ito. Tutal, ito ang unang malaking tagumpay na ikaw mismo ang nakamit. Pagkarinig ni Hugo sa mga salitang iyon, biglang uminit ang kanyang dibdib sa matinding emosyon. Nanginginig ang kanyang mga mata habang unti-unting napuno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Sa wakas, hinayaan niyang maramdaman at pahalagahan ang mga sigaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang prosesyon sa mga kalsada ng lungsod, napapaligiran ng selebrasyon at hindi mabilang na matang nakatingin sa kanila. Dahan-daang lumipat ang tanawin palayo sa prosesyon. Sa itaas, mula sa tuktok ng isang mataas na tore, tahimik na pinagmamasdan ng duke ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Katabi niya ang kanyang butler habang nakatingin sila sa matagumpay na prosesyon. Mapagnilay ang tingin ng duke habang mahina siyang nagsalita. Siguro talagang tumatanda na ako para magdaos ng victory parade dahil lamang iniling ito ng anak ko. Magalang na nanatili sa kanyang tabi ang butler, ngunit agad itong sumagot ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Hindi ba sapat na kahanga-hanga ang ginawa ni Young Master Lucian para maging karapat-dapat siya rito? Para sa akin, higit pa sa sapat na dahilan ng prosesyong ito. At higit pa roon, hindi lamang isinulat ni Young Master Lucian ang liham para palakasin ang sarili niyang posisyon. Nagpatuloy ang butler sa kalmado ngunit mapanuring tono. Isa rin itong maingat na hakbang upang ipakita sa mga tao ng ating teritoryo na matatag ang paninindigan ng House Valdec. Kasabay nito, isa rin itong malinaw na babala para sa Imperial Family at sa House Lan. At naunawaan din iyon ng iyong Highness. Kaya inayaan ninyo itong mangyari. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nanatiling nakatutok ang tingin ng duke sa tanawin sa kanyang harapan. Ngunit lalong bumigat ang ekspresyon sa mukha ng duke, na para bang mas seryoso pa sa inaakala ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Lalong nagiging mahirap baliwalain ang mga nakakabahalang kilos na nakatutok sa imperyo. Kahit ang araw na minsang tila walang hanggan, at maging ang mga kuko ng leon na dati tila imposibleng mabali, ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitik na hindi na maaaring itanggi. Kung gusto kong hindi matangay ng agos na iyon, wala akong ibang pagpipilian kundi hasain ang aking espada ng higit pa kaysa dati. Sinabi niya iyon habang nakatitig sa malayo, na para bang sinusubukan ng kanyang mga mata na tumagos lampas sa kasalukuyan at abutin ang hindi tiyak na kinabukasang naghihintay sa hinaharap. Kasabay ng tahimik na kaisipang iyon, unti-unting nag-fade ang eksena. Lumipat naman ang eksena sa silid ni Lucian, kung saan tuluyan ng napalitan ng katahimikan ang ingay ng selebrasyon. Pagkabalik ni Lucian, diretso siyang bumagsak sa kama nang hindi na pinilit panatilihin ang kanyang marangal na kilos bilang isang maharlika. Lumubog ang kanyang katawan sa kutsan habang tuluyang pinakawalan ng kanyang katawan ang tensyong kinimkim niya buong araw. Mahina siyang napabuntong hininga bago bumulong. Sa wakas, parang nabuhay ulit ako. Hindi ko akalaing mamimiss ko ng ganito ang ganitong buhay dahil lang nasanay na akong mamuhay bilang isang noble. Nakahiga pa rin sa kama, saglit na ipinikit ni Lucian ang kanyang mga mata at hinayaang maging maayos ang kanyang mga iniisip. Dahil naglaan ng oras ang Grand Duke para sa isang hiwalay na report ngayong gabi, ibig sabihin ay may kaunti pa akong oras para sa sarili ko bago iyon. Mas mahalaga, mas marami pala akong nakuha mula sa misyong ito kaysa sa inaasahan ko. Habang nakahiga roon, isa-isang inayos ni Lucian sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Una sa lahat, mas mabilis niyang nakuha si Felicia kaysa sa orihinal niyang plano. Kasunod nito ang Victory Parade, na sa isang iglap ay nagtanggal sa mga negatibong tsismis at impresyon na bumabalot sa kanyang pangalan. Higit pa roon, binigyan din ito si Hugo ng isang napakalakas na dahilan para patuloy na sumulong. At higit sa lahat, nagawa rin niyang makabuo ng koneksyon sa Black Lions. Isang puwersang maaaring maging napakahalaga para sa mga susunod niyang hakbang. Isa-isang nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip ni Lucian ang mga bagay na dati ay tila magkakahiwalay. Kapag pinagsama-sama, nabubuo ang mga ito bilang isang matibay na stepping stone. Maliit man, sapat itong matatag para tulungan siyang kahit kaunti ay mapalapit sa binhi ng kapangyarihang minsan ay tila napakalayo para maabot. Habang sumasagi sa isip niya ang kaisipang iyon, sandaling naalala ni Lucian ang dati niyang buhay.
Noong isa lamang siyang mercenary na palipat-lipat mula sa isang battlefield patungo sa isa pa. Kung makita lang ako ng mga taong iyon ngayon, siguradong matatakot sila ng husto. Matapos ang maikling sandali, biglang bumangon si Lucian mula sa kama. Nawala ang tamad na tingin sa kanyang mga mata at napalitan ito ng dati niyang matalas na konsentrasyon. Sapat na ang pag-aayos ng mga iniisip ko. Ngayon, dapat na ba akong magsimulang maghanda para sa susunod kong hakbang? Agad na muling nagsimulang humandar ang isip ni Lucian, lumalampas na sa tagumpay ng misyong ito at nakatuon na sa susunod na bagay na kailangan niyang makuha. May bahagyang mapanuring tono sa kanyang boses habang iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Siguro, ang unang dapat kong alamin ay kung ano ang maaari kong makuha mula sa Grand Duke. Iyon muna ang uunahin ko. Pagkatapos nito, muling nagbago ang eksena at napunta tayo sa isang elegante at maringal na dining room kung saan magkasamang kumakain sina Lucian at ang Grand Duke. Pino at tahimik ang silid, at bawat detalye ay nagpapakita ng karangyaan ng mga maharlika. Ngunit sa likod ng kalmadong kapaligiran ay may hindi maikakailang bigat. Nakaupo sa tapat ni Lucian ang Grand Duke, na nagsalita sa kalmado ngunit autoritatibong tono habang pinupuri siya sa naging resulta ng kanyang misyon. Sinabi niya na tila pinagpala si Lucian ng pambihirang swerte sa pinakauna pa lamang niyang assignment. Matapos nilang maingat na suriin at kumpirmahin ang lahat ng impormasyon, napatunayan nilang ang batang nahuli ni Lucian ng buhay ay tunay na anak ng Marquis family. Dahil dito, ang bata ang naging pinakamalinaw at pinakamahalagang ebidensyang maaari nilang makuha. Bilang pagkilala sa tagumpay ng kanyang misyon, mariing pinuri ng Grand Duke si Lucian. Magandang trabaho, Lucian. Bahagyang yumuko si Lucian nang may sanay na pagpapakumbaba bago sumagot. Masyado ninyo akong pinupuri, Father. Naging posible lamang ang tagumpay na ito dahil sa matalas na espadang ipinahiram ninyo sa akin, ang Black Lion. Ngunit hindi nagtagal ay lumipat ang isip ni Lucian mula sa papuri tungo sa maseryosong bagay. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nagtanong kung ano na ang mangyayari kay Philip Lanren. Tutal, sinabi ni Lucian na matapos masaksihan ng Marquis ang pagkamatay ng sarili niyang anak sa ganoong paraan, mahirap isipin na mananatili lamang siyang tahimik at walang gagawin. Ngunit hindi man lamang natinag ang Grand Duke. Kalmado at mahirap basahin ang kanyang ekspresyon habang sumagot siya na kailangan lamang nilang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Inilarawan niya si Bernhard Land bilang isang taong parang ahas. Isa siyang uri ng tao na kayang ilagay maging ang sarili niyang anak sa isang panig ng timangan at ang kapakanan ng kanyang pamilya sa kabilang panig. Para sa Grand Duke, hanggat may natitira pang isang anak na maaaring magmana at magpatuloy sa bloodline ng pamilya, hindi magiging sapat na dahilan ng kalungkutan o galit para gumawa ang Marquis ng isang padalos-dalos na hakbang. Pagkatapos, isinantabi ng Grand Duke ang pag-aalala ni Lucian at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang alalahanin ang mga susunod na mangyayari. Para sa Grand Duke, higit pa sa sapat ang nagawa ni Lucian. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at tinanong si Lucian kung anong reward ang gusto niya para sa matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon. Binanggit din niya na nag-abala pa si Lucian na magpadala ng liham, kaya malinaw na may mas partikular siyang nais kaysa sa isang simpleng victory parade. Pagkarinig nito, bahagyang ngumiti si Lucian nang may kaunting pagkaasiwa at inamin niyang medyo nakakahiya kapag diretsahan siyang tinatanong ng ganoon. Gayunpaman, dahil napag-usapan na rin naman ang tungkol sa reward, nagpasya siyang mahinahong sabihin ang kanyang kahilingan. Bago siya magsalita, sandali muna siyang nag-atubili. Iniisip kung dapat ba talaga niyang sabihin iyon ng malakas. Pagkatapos mag-ipon ng lakas ng loob, nagsimula siyang magsalita tungkol kay Hugo, na malaki ang naging ambag sa pagkakataong ito. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, malamig at tiyak na pinutol siya ng Grand Duke. Imposible, napatigil si Lucian sa kinauupuan niya dahil sa biglaang pagtanggi, lubusan siyang nabigla. Litong-lito at halatang nayanig. Tumingin si Lucian sa kanyang ama at nauutol na nagsalita. Ama, hindi ko pa nga natatapos ang sasabihin ko. Pero alam na agad ng Grand Duke kung ano ang gusto niyang sabihin. Walang pag-aalinlangan, sumagot ito na ang balak sanang hilingin ni Lucian ay ang pagkakaloob ng ranggong kabalyero kay Hugo. Tama ba? Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng Grand Duke habang matatag niyang ipinaliwanag ang kanyang desisyon.
Kinilala niyang malaki ang naging ambag ni Hugo sa pagkakataong ito, pero malinaw niyang sinabi na hindi nito mababago ang lahat. Hindi basta-basta maaaring ipagsawalang bahala ang dating koneksyon ni Hugo sa Markey family. Kung hindi nakialam si Lucian at hindi niya ito nahuli, walang alinlangan na sasama rin si Hugo sa kanila hanggang sa huli. Agad na tumutol si Lucian, kontrolado ang kanyang boses pero ramdam ang pagmamadali sa kanyang tono. Ipinaliwanag niyang posibilidad lamang ang ganoong conclusion at ang tunay na mahalaga ay ang nangyari sa harap nila ngayon. Pinili ni Hugo na makipagtulungan at malaki ang naging papel ng mga ginawa niya sa tagumpay ng kanilang misyon. Pero bago pa man maipagpatuloy ni Lucian ang kanyang argumento, muli siyang pinutol ng matalim ng Grand Duke. Tinawag nito ang kanyang pangalan at sinabing tama na. Walang puwang para sa pagtatalo ang kanyang boses habang ipinaliwanag niyang kailangang buuin ng isang kabalyero ang sarili nitong dangal at makamit ang mga tagumpay na malinaw at hindi mapag-aalinlanganan upang walang sinumang makapagduda sa kanya. Pagkatapos ay diretso siyang tiningnan ng Grand Duke at itinanong ang bagay na tunay na nasa sentro ng usapan. Talaga bang naniniwala kang taglay na ni Hugo ang ganoong mga kwalipikasyon? Agad na natahimik si Lucian. Bahagyang dumaan ang pagkadismaya sa kanyang mukha, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Sa kaibuturan ng kanyang puso, inaasahan na niya ang ganitong sagot, pero masakit pa rin marinig mismo ang pagtanggi. Sa kanyang isipan, tinanggap niya ang katotohanan. Talagang hindi ang sagot ng kanyang ama. Nagpatuloy ang Grand Duke sa parehong kalmado at praktikal na tono habang nag-aalok ng ibang posibilidad. Kung kayamanan ang gusto ni Hugo, maaari niya itong gantimpalaan ng mga kaban na puno ng gintong barya. Kung kinakailangan, maaari rin siyang gumawa ng panibagong pagkakakilanlan para kay Hugo. Pero ang pagiging kabalyero ay imposible, kahit sa ngayon. Hindi pa tamang panahon at malinaw na ipinunto iyon ng Grand Duke. Wala nang nagawa si Lucian kundi tanggapin iyon. Nagbago ang kanyang ekspresyon at unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mga inaasahan habang tahimik na humingi ng paumanhin kay Hugo sa kanyang isip. Mukhang kailangan nilang maghintay ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Sa panlabas, kalmado lamang na tumanggo si Lucian at sumang-ayon sa desisyon ng kanyang ama. Aminado siyang marahil ay masyado siyang nagmadali sa paghiling nito. Nang makita ng Grand Duke na agad siyang umatras, bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon at sinabi niyang maaari na lamang siyang humiling ng ibang bagay. Sa pagkakataong ito, dapat ay mas makatotohanan naman. Sandaling nanahimik si Lucian na para bang maingat na pinipili ang susunod niyang sasabihin. Pagkatapos, muli niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabi na kung ganoon, mayroon siyang isang napakaliit na pabor na nais hilingin. Kasabay ng isang ngiting bahagyang masyadong maluwag at mapaglaro para hindi mapansin, sinabi ni Lucian ang kanyang kahilingan. Hiniling niya sa Grand Duke na payagan si Felicia na makaharap ang Sword Saint. Pagkasabi pa lamang ng mga salitang iyon, maging ang Grand Duke ay hindi na itago ang kanyang reaksyon. Sa unang pagkakataon, nabasag ang dati nitong kalmadong ekspresyon. Tumalim ang kanyang mga mata sa tunay na pagkagulat habang kinukwestiyon niya ang sinabi ni Lucian. Bago pa tuluyang bumigat ang tensyon sa loob ng silid, biglang nagbago ang eksena. Napunta ang kwento sa isang ganap na ibang lugar, isang mahigpit na binabantayang kampo ng mga bilanggo na may mas malamig at mabigat na kapaligiran. Sa labas, nakabantay si Stan na parang isang tahimik na bantay. Samantala, sa loob ng pasilidad, mag-isang nakaupo si Felicia habang napapalibutan ng hindi komportableng katahimikan. Tahimik na pinagmasdan ni Felicia ang buong silid at inobserbahan ang bawat detalye ng kanyang paligid. Habang mas pinag-aaralan niya ang lugar, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi ito isang ordinaryong selda ng bilangguan. Mula sa estruktura nito, sa paraan ng pagtrato sa kanya, at maging sa mismong kapaligiran, tila isa itong espesyal na pasilidad na inihanda para sa mga maharlika. Pero lalo lamang nitong nilito si Felicia dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya. Tutal, dapat ay isa lamang siyang ordinaryong katulong. Pero inilagay siya sa isang pasilidad na ganito, binigyan ng maayos na pagkain, at maging ng medikal na pangangalaga para sa kanyang kondisyon. Kahit gaano niya pag-isipan, hindi pa rin maintindihan ni Felicia ang tunay nilang pakay. Bakit nila gagawin ang lahat ng ito para sa isang tulad ko? Ano ba talaga ang gusto nilang makuha?
Pero matapos pag-isipan iyon ng ilang sandali, unti-unting nawala ang tigas sa mukha ni Felicia. Marahil ay hindi naman talaga masama ang naging resulta nito, naisip niya. Habang muling bumabalot sa kanya ang tahimik na silid, unti-unting bumaba ang kanyang mga talukap at lumambot ang kanyang ekspresyon habang mas lalo siyang nalulubog sa sariling mga iniisip. Sa katahimikang iyon, muling binalikan ng kanyang isip ang lahat ng pinagdaanan niya. May halong pagod at bahagyang ginhawa sa kanyang damdamin nang aminin niya sa sarili na kahit papaano, sa wakas ay nakatakas na rin siya mula sa malaimpyernong lugar na iyon. Mag-isang nakaupo sa katahimikan, nagpatuloy si Felicia sa pag-iisip habang unti-unting lumalambot at nagiging marupok ang kanyang mga iniisip, na parabang bumubulong siya ng isang huling kahilingan sa kanyang sarili. Naisip niya na magiging maganda sana kung bago siya mamatay, mahawakan man lang niya ang isang espada sa huling pagkakataon. At kung papayagan niya ang sarili niyang maging medyo makasarili, kahit saglit lamang, mayroon pa siyang isang hangarin na matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang umuusbong ang pananabik na iyon sa kanyang puso, napunta ang kanyang isip sa isang matingkad na alaala. Bumalik sa kanyang isipan ang matinding sparring match na minsan niyang pinagdaanan kasama si Lucian, kung saan bawat galaw ay malinaw na nakaukit sa kanyang alaala. Muling umalangaw sa kanyang isip ang pagtama ng kanilang mga espada, ang mabilis na galaw ng kanilang mga paa, ang matinding pressure sa pagitan nila, at ang tensyon sa bawat palitan ng atake. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya na parabang nangyayari mismo sa harap ng kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ng alaalang iyon sa kanyang isipan, tahimik na inamin ni Felicia ang katotohanan sa sarili. Kung maaari siyang humiling ng kahit ano, gusto niyang muling makipagpalitan ng espada kay Lucian ng isang beses pa. Pero halos kasabay ng paglitaw ng kaisipang iyon ay agad niya rin itong tinanggihan. Tinawag niya itong katawa-tawa, na parabang imposibleng matupad ang ganoong kahilingan. At sa mismong sandaling iyon, isang boses mula sa labas ang biglang bumasag sa katahimikan. Sinabi ng boses na ayon sa pagsusuri ng doktor, hindi pa rin matatag ang kontrol ni Felicia sa kanyang mana. At saka naging malinaw kung kanino ang boses. Si Lucian iyon. Sa kalmado at pantay na tono, nagpatuloy siya at idinagdag na dumaranas din si Felicia ng matinding malnutrisyon at naipong pagod. Nanatiling diretso at matatag ang kanyang boses habang tinanong niya kung mas maayos na ba ang pakiramdam ni Felicia at kung sapat na ba ang lakas nito para muling makahawak ng espada. Sa mga salitang iyon, kitang-kitang natigilan si Felicia sa pagkagulat. Napakabigla ng tanong para sa kanya kaya halos hindi niya agad na proseso ang narinig niya. Habang naguguluhan pa rin, agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Higit sa lahat, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa muling paghawak ng espada? Kalma lamang na tumingin si Lucian sa kanya at sinagot ang kanyang pagkalito sa pamamagitan ng sarili niyang tanong. Talaga bang balak mong manatili rito habang buhay? Pagkatapos, may bahagyang tuyong pang-iinis sa kanyang tono, sinabi niyang nakakagulat ngunit tila bagay na bagay kay Felicia ang buhay bilang isang bilanggo. Lumapit siya at itinuro ang kama sa malapit, malinaw na ipinapakita na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nag-abala pang dalhin si Felicia sa lugar na ito. Diretsahan na siyang humarap sa kanya at nagtanong kung talagang ayaw niyang mamukadkad ang kanyang talento sa espada habang narito siya. Matatag niyang sinabi na wala siyang balak na manatili lamang si Felicia bilang isang ordinaryong mandirigma ng espada. Mas higit pa roon ang iniisip niyang kapalaran para sa kanya. At sa wakas, ibinunyag niya ang kanyang plano. Balak ni Lucian na irekomende si Felicia bilang alagad ng Sword Saint. Pagkarinig pa lamang ni Felicia sa mga salitang iyon, tuluyan siyang natigilan sa sobrang pagkagulat, na parabang biglang tumahimik ang buong silid sa paligid niya. Agad na lumitaw ang hindi paniniwala sa kanyang mukha. Matalim siyang tumingin kay Lucian at tinanong kung pinagtitripan ba siya nito. Para kay Felicia, hindi lamang nakakagulat ang ideyang iyon. Katawa-tawa ito, halos imposibleng isipin. Itinuro niya na kahit ang maging isang mandirigma ng espada ay hindi kapanipaniwala na para sa isang tulad niya, isang hamak na katulong at isang babae. Pero ang mas lumala pa at pag-usapan ang pagiging alagad ng Sword Saint ay para sa kanya ay lampas na sa anumang hangganan. Nang katwiran, sa huli, hindi na niya napigilan ang kanyang pagkadismaya at matatag niyang sinabi ito kahit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Maaaring mababa ang katayuan ko,
pero hindi ako ganoon katanga para hindi malaman kung saan ako nakapwesto. Nang makita ang ganoon kalakas na reaksyon ni Felicia, sandaling nanahimik si Lucian at nag-isip sa kanyang sarili. Napagtanto niyang marahil ay masyado siyang nagmadali. Masyado siyang naging mabilis sa kanyang pagkilos, at natural lamang ang pagtanggi ni Felicia dahil sa lahat ng pinagdaanan nito. Totoong taglay niya ang dugo ng isang marquis, pero isinilang siya bilang isang anak sa labas ng kasal at babae pa. Dahil dito, hindi man lamang siya pinayagang humawak ng espada, lalo na ang makatanggap ng wastong pagsasanay kung paano ito gamitin. Sa halip na mabigyan ng pagkakataon, hinarap niya ang inggit, selos, at walang katapusang pang-uusig mula mismo sa kanyang mga kapatid. Ang malupit na kalagayang iyon ang humubog sa pagkataong nakilala bilang Sword Demon Felix, ang taong tumalikod sa House Logan. Ibinalik ni Lucian ang kanyang isip sa kasalukuyan at muling nagsalita kay Felicia, sa pagkakataong ito ay mas kalmado na ang kanyang boses. Sinabi niya kay Felicia na naiintindihan niya kung bakit hindi siya nito kayang pagkatiwalaan at maaari itong maglaan ng gaano karaming oras ang kailangan nito bago gumawa ng desisyon. Tumingin si Felicia sa kanya nang may pagkalito pa rin sa mukha at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang pag-aalinlangan si Lucian sa kanyang sagot at ipinaliwanag na ganap niyang iniiwan kay Felicia ang desisyon. Sinabi pa niya na kung gusto nito, maaari itong umalis kahit ngayong araw. Pero bago niya tapusin ang kanilang pag-uusap, nag-iwan siya ng isang huling mensahe. Huwag na huwag mong susukuan ang espada. Sinabi ni Lucian na sa sandaling mahawakan niya ang isang espada, doon niya tunay na nagiging sarili niya. Hindi agad nawala ang mga salitang iyon. Nanatili ang mga ito sa puso ni Felicia at tahimik na kumapit doon. Mas nayanig si Felicia kaysa sa gusto niyang ipakita habang marahan niyang inuulit sa sarili ang sinabi ni Lucian. Ako ba talaga ang tunay kong sarili kapag hawak ko ang espada? Halos imposibleng paniwalaan ang kaisipang iyon, lalo na't maging ang sarili niyang mga kadugo ay pinagkaaitan siya ng karapatang iyon. Pagkatapos, bahagyang itinaas ni Felicia ang kanyang boses at muling humarap kay Lucian bago nagtanong ng isang bagay na mas personal. Talaga bang may karapatan akong gawin iyon? Talaga bang ayos lang para sa kanya na ailay ang sarili niya ng lubusan sa espada nang hindi nakagapos sa anumang bagay? Hinarap ni Lucian ang pag-aalinlangan niya ng walang kahit katiting na pag-aatubili, habang nananatiling matatag at tiyak ang kanyang tingin. Sinabi niya na kung ito talaga ang kagustuhan ng sarili niyang puso, sisiguraduhin niyang matutupad iyon. At ipinangako niya iyon gamit ang pangalan ni Lucian Baldec. Sa sandaling iyon, pansamantalang bumalik ang kwento sa nakaraan. Makikita noon si Lucian na casual na nakikipag-usap kay Felix at tinatanong siya kung ano ang pangarap niya. Maraming tao ang nangangarap na mamuhay ng komportable o ipakita sa iba ang mga tagumpay na kanilang nakamit, pero tila naramdaman ni Lucian na iba si Felix. Sinabi ni Lucian na hindi mukhang ordinaryong gantimpala ang hinahangad ni Felix. Maging ang pagiging kapitan ng mga kabalyero o pagkakaroon ng marangal na titulo ay iminungkahi niya bilang mga posibilidad. Pero ibang bagay talaga ang sagot ni Felix. Aminado siyang hindi niya ito pinag-isipan ng malalim noon. Pero kung may isang bagay talaga siyang gustong makamit, simple lang iyon. Gusto niyang ailay ang buong sarili niya sa espada, malaya sa anumang uri ng paghihigpit. Para sa kanya, sapat na iyon. Matapos mawala ang alaala, lumipat ang eksena sa training grounds kung saan magkasamang naglalakad sina Lucian, Felicia, at Hugo. Habang naglalakad sila sa training grounds, napansin ni Lucian ang Grand Duke na nakatayo roon kasama ang kanyang butler. Tila matagal nang hinihintay ng dalawa ang kanilang pagdating. Bahagyang nagulat sa presensya ng kanyang ama, nagsalita si Lucian at tinanong kung bakit ito narito. Kalmadong sumagot ang Grand Duke na narito siya para sa mga paghahandang may kinalaman sa Sword Saint. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang iniisip ni Lucian na palalampasan niya ang ganoon kaalagang okasyon. Sa simpleng pagtayo pa lamang niya roon, napuno na ng mabigat na presensya ng Grand Duke ang buong lugar. Nang bumaling ang kanyang tingin sa dalawa, agad na yumuko sina Hugo at Felicia bilang paggalang. Sabay nilang ipinakita ang kanilang formal na paggalang at binati siya bilang kanyang kamahalan, ang Archduke. Sandaling pinagmasdan ng Grand Duke si Hugo bago siya muling nagsalita. Nanatiling kalmado at kontrolado ang kanyang boses, pero bawat salita ay may mabigat na awtoridad.
Ikaw pala si Hugo. Narinig kong naging mahusay ang ipinakita mo sa kamakailang insidente, pero natatabunan pa rin ang mga nagawa mong iyon ng mga pagkakamali mo noon. Tinanggap ni Hugo ang mga salita nang hindi man lang nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Lalo pa niyang ibinaba ang kanyang ulo at magalang na inamin na hindi niya maitatanggi ang kanyang pagkabigo at tunay ng kasalanan niya iyon. Nagpatuloy ang Grand Duke at sinabi na kahit alam ang lahat ng iyon, iginiit pa rin ng kanyang amo na gawin siyang isang kabalyero. Sa puntong iyon, sinubukan ni Lucian na sumingit na para bang gusto niyang pigilan ang pag-uusap bago pa ito lumalim. Pero hindi siya binigyan ng Grand Duke ng pagkakataon. Nagpatuloy ito sa pagsasalita ng walang kahit katiting na paghinto. Isiniwalat ng Grand Duke na umabot pa sa puntong isinuko ni Lucian ang sarili niyang gantimpala para lamang matupad ang kahilingang iyon. Pagkarinig nito, kitang-kita ang pagkagulat kay Hugo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nanginginig ang kanyang damdamin nang mapagtanto niyang talagang ginawa ng Young Master ang lahat ng iyon para sa kanya at seryoso si Lucian sa pagtupad sa pangakong binitiwan niya. Kumulo ang iba't ibang emosyon sa dibdib ni Hugo. Pero sa labas, pinilit niyang manatiling kalmado. Pagkatapos ay ibinigay ng Grand Duke ang kanyang desisyon sa isang matatag at tiyak na tinig. Sinabi niya kay Hugo na, maaaring mabaigo siya sa maririnig niya, pero tinanggihan ang kanyang kahilingan. Simple lang ang dahilan. Sa tingin ng Grand Duke, hindi pa handa si Hugo na pasanin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Hindi yun sinabi ng Grand Duke dahil sa kalupitan. Iyon ay isang desisyong walang puwang para sa pagtutol. Sinabi ng Grand Duke kay Hugo na dapat muna siyang mag-focus sa pagkamit ng mas marami pang tagumpay upang balang araw ay siya mismo ang maging dahilan kung bakit mapoprotektahan at mapapatunayan ang dangal ni Hugo. Tahimik na bumalot sa training grounds, habang mabigat na dumagan ang desisyong iyon sa lahat ng naruroon. Pagkatapos ay idinagdag niya na sabik niyang hinihintay ang araw na iyon. Pagkarinig noon, itinaas ni Hugo ang kanyang ulo at malakas at matatag na ipinahayag na tiyak niyang matutupad ang inaasahan ng Grand Duke. Umalingaw-ngaw sa buong training grounds ang kanyang matibay na determinasyon. Saka lamang ibinaling ng Grand Duke ang kanyang atensyon kay Felicia. Tinawag ng Grand Duke ang pangalan ni Felicia. Nakayuko pa rin siya nang may paggalang sa harap nito, habang naninigas ang kanyang katawan dahil sa tensyon sa paligid. Bahagyang kinakabahan, agad siyang sumagot at ipinakita ang nararapat na paggalang. Pero hindi lumambot ang tingin ng Grand Duke habang nagpatuloy siya sa pagsasalita, at sapat ang talim ng kanyang boses para direktang tumagos kay Felicia. Sinabi niya na dahil dito siya ipinanganak at lumaki, dapat mas alam niya kaysa kaninuman kung ano ang isinusugal ni Lucian para sa kanya. Hindi pa tapos ang laban para sa succession. Kung mabaigo si Alicia na patunayan ang sarili niyang halaga, hindi siya ang unang sisihin ng mundo. Sa halip, pagtatawanan si Lucian bilang isang kahabag-habag na lalaking nabulag ng pagnanasa. Tumagos sa hangin ang mga salita ng Grand Duke bago niya lalo pang pinabigat ang kanyang mga salita at humingi ng sagot mula kay Felicia. Talaga bang naniniwala siyang ganoon kalaki ang halaga niya? Magsasalita na sana si Felicia. Bahagyang bamuka ang kanyang mga labi habang pinipilit niyang tipunin ang lakas ng loob upang sumagot. Pero bago pa man makalabas ang kahit isang salita sa kanyang bibig, naunang nagsalita si Lucian. Sinabi niyang siya na ang sisigot para sa kanila at pagkatapos ay direkta niyang hinarap ang kanyang ama. Matatag at buong kumpiyansa siyang sumagot. Siyempre. Mayroon pa bang ibang dapat itanong? Hindi nang inig ang kanyang boses. Ramdam ang paninindigan sa bawat salitang binitiwan niya, at wala siyang ipinakitang kahit anong pag-aatubili. Idineklara ni Lucian na higit pa sa sapat ang halaga ni Felicia. Kahit pagdudahan ng lahat ang kanyang desisyon at tawagin siyang isang hanggal, hindi niya babawiin ang mga salitang iyon. At kahit si Felicia mismo ay nag-aalinlangan pa rin sa kanyang sarili, matatapos na ang pagdududang iyon ngayong araw. Nanatiling nakatingin si Lucian sa unahan habang ipinagpapatuloy ang kanyang sinabi. Mula sa sandaling ito, makikita na ng lahat ang katotohanan sa sarili nilang mga mata. Si Felicia ay isang brilyanteng natabunan lamang ng putik. Isang taong napigilan lamang dahil sa mababang katayuan niya at dahil ipinanganak siyang babae. Pagkatapos ay bahagyang humarap si Lucian kay Felicia, at naging mas direkta ang kanyang tono, na para bang hinihikayat niya itong humakbang ng mag-isa. Tinanong niya kung ano pa ang hinihintay nito.
Sinabihan niya itong magmadali at sabihin ng buong katiyakan ang kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, biglang may napagtanto si Felicia. Hindi pala ito basta pagkakataon lamang. Talagang hinihintay sila ng Archduke rito at pinapanood ang lahat gamit ang sarili nitong mga mata. Nanatiling tahimik ang Grand Duke sa loob ng ilang sandali. Halos walang mababasa sa kanyang mukha, pero mas malalim pa ang kanyang iniisip kaysa sa ipinapakita ng kanyang ekspresyon. Dumating siya rito upang makita mismo ang vassal na pinili ng kanyang anak. Umaasa siyang ang unang paglipad ni Lucian ay mabibigyan kahit kaunting hangin upang mas lalo pa itong makalipad. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit nagpakita ang Grand Duke sa training grounds. Sa wakas ay binasag niya ang katahimikan at matatag na kinausap si Lucian. Kung ganoon katatag ang paniniwala ni Lucian, makikita nilang lahat ang magiging resulta sa sarili nilang mga mata. Iniutos niya na ihanda na nila ang pagsusulit sa harap ng Sword Saint. Agad na tumalim ang mga mata ni Lucian nang marinig ang mga salitang iyon. Wala man lang kahit isang segundong pag-aatubili. Nagpasalamat siya sa kanyang ama sa pagbibigay ng pahintulot. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Ang kanyang tindig, ang kanyang tingin, maging ang presensya niya ay iisang mensahe lamang ang ipinapahiwatig. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanyang ama. Habang nananatili ang damdaming iyon sa pagitan nila, muling lumipat ang eksena. Sa training grounds, naghihintay na ang Sword Saint. Humakbang siya pasulong ng may kalmadong presensya na sa kabila nito ay napakabigat pa rin. Bahagya siyang natawa, hindi lamang ang Third Young Master ang personal na dumating. Maging ang Duke mismo ay naroon din. Bahagyang naputol ang kanyang sinabi nang lumapit ang Grand Duke. Lumapit ang Grand Duke at binati siya sa pamamagitan ng isang matatag na pakikipagkamay. Sinabi niyang mahalagang pangyayari ito para sa kanilang pamilya. At bilang isang ginoo, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-uusisa. Pagkatapos ay sinabi niya sa Sword Saint na huwag isipin ang reputasyon ng kanyang anak. Suriin niya ito nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Lumapit din si Lucian at hinarap ang kanyang guro nang may parehong matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Sinabi ni Lucian na iyon din ang gusto niya. Kung magiging mahigpit ang pagsusuri, saka lamang magkakaroon ng tunay na halaga ang pangakong ginawa nila. Pagkarinig noon, panandaliang bumalik ang isang alaala sa isip ng Sword Saint. Naalala niyang minsang sinabi ni Lucian na magdadala siya ng isang perpektong estudyante. Isang taong tunay na karapat-dapat tumanggap ng kanyang mga turo. Pagkaraan ng maikling katahimikan, bahagyang tumanggo ang Sword Saint. Kung iyon talaga ang gusto nilang dalawa, seryosohin niya ang bagay na ito. Sa kanyang harapan, tahimik na naghihintay si Felicia. Naninigas ang kanyang katawan at bahagyang makikita ang pag-aalinlangan sa kanyang kilos. Nanatiling nakatutok sa kanya ang mabigat, matalim, at hindi matatakasan na tingin ng Sword Saint. Makalipas ang ilang sandali, magkatapat nang nakatayo sina Felicia at ang Sword Saint. Sa kanyang isipan, lubos na naramdaman ni Felicia ang bigat ng presensya ng lalaking nasa kanyang harapan. Wala siyang kahit kaunting pagdududa. Ito nga talaga ang Sword Saint. Sa simpleng pagtayo pa lamang sa harap nito, pakiramdam niya ay nagbago na ang mismong hangin sa paligid. Tinipon ni Felicia ang kanyang lakas ng loob. Itinuwid niya ang kanyang tindig at magalang na nagsalita. Sinabi niyang isang karangalan para sa kanya ang makaharap ang Sword Saint. Pagkatapos ay maayos niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Felicia. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dahan-dahang itinaas ng Sword Saint ang kanyang espada. Hawak niya ito ng may kalmado ngunit absolutong awtoridad habang pinutol ang sasabihin ni Felicia. Malamig, matalim, at walang puwang para sa pagtutol ang kanyang boses. Sinabi niyang hindi mahalaga ang kanyang pangalan. Ang kanyang espada ang magsasalita para sa kanya. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Tila dumiretso sa kanyang pagkatao ang matalim na tingin ng Sword Saint. Sinabi nitong maaari nang ipakilala ang kanyang pangalan mamaya. Sa ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kahoy na espada. Pagkarinig sa mga salitang iyon, bahagyang lumipat ang eksena sa gilid kung saan tahimik na nanunood sina Lucian at ang Grand Duke. Lalo pang bumigat ang tensyon sa buong training grounds. Tila ba ang lahat ng nangyari ay humantong lamang sa mismong sandaling ito. Tahimik na naisip ni Lucian na nagsimula na ang pagsusulit.
Nanatili siyang kalmado habang mabilis na sinusuri ang sitwasyon sa kanyang isipan. Kung may pawn ni Felicia ang mana sa dulo ng kahoy na espada at maitutulak pa niya ito ng mas malalim, dapat ay magtagumpay siya. Pero kung puro lakas lamang ang aasahan niya, magiging napakahirap nito. Kung tama ang pagdaloy ng mana, hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Kahit ganoon, nanatili pa rin ang bahagyang pag-aalinlangan sa isip ni Lucian. Ang mangyayari mula rito ay maaari na lamang nilang panoorin. Sa kabilang panig, hinigpitan ni Felicia ang pagkakahawak sa kahoy na espada. May kaunti pa ring kaba sa kanyang dibdib. Pero mas matindi ang nag-aalab niyang determinasyon. Alam niyang maaaring ito na ang tanging pagkakataong darating sa buong buhay niya. Sinabi niya sa sariling kailangan niyang mag-ingat. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan. Pagkatapos ay itinuon ni Felicia ang kanyang isip at nagsimulang tipunin ang mana sa kanyang mga kamay, katulad ng ipinakita ni Philip noon. Unti-unti niyang pinadaloy ang enerhiyang iyon sa buong katawan niya ayon sa paraang kanyang natutunan. At gumana nga ito, nagawa niya, dumadaloy ang mana ng walang anumang halatang problema, at sa loob ng maikling sandali, nagulat si Felicia sa sarili niyang nagawa. Sandali siyang nakaramdam ng ginhawa, pero agad din iyong napalitan ng pag-aalinlangan ng maisip niya kung ano ang kailangan niyang gawin pagkatapos nito. Kasabay ng paglitaw ng tanong na iyon sa kanyang isip, biglang nagsalita ang Sword Saint. Sinabi nitong sapat na iyon at wala na siyang kailangang makita pa. Biglang natigilan si Felicia, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito sa hindi inaasahang pahayag. Nauutal siyang nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ginawa naman niya ang eksaktong ipinagawa nito at inilabas niya ang kanyang espada. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, lumapit ang Sword Saint at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Matatag at hindi matinag ang pagkakahawak nito. Sinabi nitong malinaw naman ang dahilan. Kalmado ngunit absolutong nagsalita ang Sword Saint, na para bang dapat ay naunawaan na niya iyon mula pa sa simula. Bahagyang hinigpitan ng Sword Saint ang kanyang pagkakahawak habang tinitingnan si Felicia, at lalo pang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Makikita sa daloy ng kanyang mana na binaliwala niya ang kondisyon ng sarili niyang katawan dahil natatakot siya sa sakit. Hindi rin niya isinaalang-alang ang tunay na kalagayan ng kanyang katawan sa paraan ng paggamit at pagkontrol niya sa mana. Lalo pang tumulim ang boses ng Sword Saint, at bawat salita niya ay mabigat na tumama kay Felicia. Ayon sa kanya, ito ang karaniwang resulta ng kayabangan, lalo na sa mga taong umaasa lamang sa kanilang likas na talento. Sandaling tumigil ang Sword Saint habang hindi inaalis ang tingin kay Felicia. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa parehong kalmadong tinig. Kinilala niyang humarap si Felicia sa Black Lions gamit ang katawan ng isang babae. At dahil lamang doon, hindi may kakaila na tunay siyang nagtataglay ng napakalaking talento. Pero hindi lamang talento ang kanyang sinusuri. Lalo pang lumamig ang tono ng Sword Saint nang sabihin niyang ang mga kapintasan na nagmumula sa pagkatao ng isang tao ay mas mahirap itama kaysa sa anumang kakulangan sa kakayahan. Pagkatapos, habang nananatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Felicia, tinanong niya kung sapat na ba ang paliwanag na iyon. Sinabi niyang bumalik siya at unawain ng maayos ang mga salitang itinuro sa kanya ng master na nagturo sa kanya. Ang unang leksyong kailangan niyang matutunan ay kung paano makinig. Bahagya siyang tumalikod, na para bang tapos na ang usapan, at sinabi niyang wala na siyang ibang maituturo sa kanya. Pero bago pa niya tuluyang matapos ang usapan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Felicia. Aminado siyang hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong matuto sa ilalim ng isang guro. Natigilan ang Sword Saint sa kanyang mga salita. Walang kay-abangan sa tono ni Felicia. Katapatan, hiya, at tahimik na kahihiyan lamang ang maririnig sa kanyang boses. Ibinaba niya ang kanyang boses at inaming nahihiya siyang sabihin iyon, pero wala siyang naintindihan sa lahat ng sinabi ng Sword Saint. Walang kahulugan para sa kanya ang mga salitang tulad ng mana circulation at mana management dahil wala namang sinumang maayos na nagpaliwanag sa kanya ng mga iyon. Bahagyang ibinaba ni Felicia ang kanyang tingin habang lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa espada. Sinabi niyang ginaya lamang niya ang nakita niya gamit ang sarili niyang mga mata. Tinawag niya ang sarili niyang mangmang at pagkatapos ay hiniling sa Sword Saint na turuan siya ng maayos. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang kalmadong ekspresyon ng Sword Saint.
Muli siyang humarap kay Felicia at bahagyang pinaikit ang mga mata habang tinatanong kung ano ang sinabi niya. Talaga bang sinasabi niyang nagawa niya ang lahat ng iyon ng mag-isa, sa simpleng pagmamasid lamang sa ibang tao at walang anumang gabay? Malalim na kumunat ang noo ng Sword Saint at agad niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Ayon sa kanya, imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Muli niyang tinanong, halos hindi makapaniwala, kung hindi ba mana circulation ang ginamit niya para mailabas ang espada. Nag-atubili si Felicia sa ilalim ng nakakaintimidang presensya nito, pero nanatili siyang tapat sa kanyang sagot. Sinabi niyang ginaya lamang niya ang ipinakita ng kanyang kapatid noong nag-sparring sila. Napansin niya noon na nagbabago ang bigat at bilis ng espada ng kanyang kapatid. Lalo pang sumikip ang mga mata ng Sword Saint habang nagsasama sa kanyang ekspresyon ang hindi paniniwala at pagkalito. Patuloy na sinubukan ni Felicia na ipaliwanag ito sa sarili niyang paraan. Sinabi niyang kapag malakas na pumipintig ang asol na enerhiya sa katawan ng kanyang kapatid, nararamdaman niya ang pagbabagong nagaganap. Pero para sa Sword Saint, ganap na walang katuturan ang paliwanag niya. Sa kanyang isip, para lamang nagsasalita ng kalokohan si Felicia at hindi niya maintindihan ang kanyang naririnig. Hindi naman basta-basta nakikita ng isang tao ang mana kapag gusto lamang niya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumipat ang tingin ng Sword Saint kay Lucian. Nanatiling magulo ang kanyang isip habang nakatitig siya kay Lucian. Maging siya mismo ay hindi kayang maramdaman ang mana nang hindi gumagamit ng pisikal na pakikipag-ugnayan. Kung ganoon, paano nagawa ng babaeng ito na maipakita ang isang bagay na halos maituturing na sixth sense gamit lamang ang sarili niyang kagustuhan? Bahagyang sumikip ang kanyang mga mata habang nabuo ang isang tanong sa kanyang isip. Humarap siya sa third young master at tinanong kung sino talaga ang babaeng ito. Kalmadong sinalubong ni Lucian ang tingin ng kanyang master, habang nananatiling matatag at kumpiyansa ang kanyang ekspresyon. Hindi ba niya ito nasabi noon? Nangako siyang magdadala siya ng isang taong nagtataglay ng pambihirang potensyal. Para kay Lucian, si Felicia ay isang tunay na obra maestra pagdating sa talento sa espada. Wala ni Katie Ting na pag-aalinlangan sa kanyang paniniwala. Isa itong tahimik ngunit matibay na katiyakan na tila imposibleng matinag. At habang nananatili sa pagitan nila ang kumpiyansang iyon kahit walang sinumang nagsasalita, dumating na ang sandali. Nagsimula na ang laban sa pagitan nila. Si Felicia ang unang kumilos at mabilis na sumugod pasulong ng may nakakagulat na bilis. Mabilis siyang umikot sa paligid ng Sword Saint. Palay-pat-lipat ang kanyang mga mata sa tindig nito habang desperado niyang hinahanap kahit ang pinakamaliit na puwang sa depensa nito. Matalas, mabilis, at walang humpay ang bawat hakbang na ginagawa niya. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagmamadali at matinding determinasyon. Ngunit nanatiling ganap na hindi gumagalaw ang Sword Saint sa gitna ng lahat ng iyon, kalmado at hindi natinag, na parabang walang halaga sa kanya ang bilis at pressure ni Felicia. Sa wakas, nakakita si Felicia ng isang maliit na puwang. Hindi siya nag-aksaya kahit isang saglit. Sumugod si Felicia patungo sa puwang na iyon, buong lakas na itinutulak ang kanyang katawan sa pagtatangkang makalusot sa depensa nito. Ngunit sa sumunod na sandali, tuluyang napahinto ang kanyang pag-atake. Walang kahirap-hirap na hinarang ng Sword Saint ang kanyang atake ng may perpektong tiyempo, at ginawa niya iyon nang hindi man lang ibinaling ang kanyang mga mata sa kanya. Nanatiling malamig ang kanyang boses habang sinasabi niyang napakaraming puwang sa mga galaw ni Felicia. Mapurol ang kanyang espada, at higit pa roon, mas mahina pa ang kanyang determinasyon. Saka lamang ibinaling ng Sword Saint ang kanyang tingin sa kanya, matalim at walang awa ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung iyon na ba ang halaga ng lahat ng kanyang desperasyon. Mariing nagngit-ngit si Felicia, habang unti-unting sumisiklab sa kanyang kalooban ang pagkadismaya na parabang isang apoy na hindi niya kayang lunukan. Kahit ilang beses pa siyang umatake, at kahit gaano niya kaingat itutok ang bawat hampas, lahat ng kanyang mga atake ay napipigilan at nabubura na parabang hindi kailanman naging banta ang mga iyon. Parabang nababasa ng Sword Saint ang bawat galaw bago pa man ito magawa ng kanyang katawan. Sa isip ni Felicia, nagsimulang umalangaw ang mga kaisipang puno ng kawalan ng pag-asa. Itinulak na niya ang sarili hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Mariing hinigpitan ng kanyang mga kamay ang hawak sa espada habang unti-unting gumagapang ang pagdududa sa kanyang puso.
Ngunit kahit ibinigay na niya ang lahat ng mayroon siya, hindi man lang nagawang damaykit ng kanyang espada sa Sword Saint. Sa isip ni Felicia, patuloy niyang kinakausap ang sarili, nanginginig ang kanyang mga kaisipan ngunit ayaw pa ring sumuko. Hindi man lang umatras ng isang hakbang ang Sword Saint, mas masakit pa sa anumang suntok ang realisasyong iyon. Ito pala ang rurok ng espada, isang napakalawak at hindi maabot na kailaliman na hindi man lang niya kayang sukatin ang lalim. Napakalaki ng agwat sa pagitan nilang dalawa, halos nakakasakal sa bigat. Ngunit kahit nakaharap sa ganoong imposibleng agwat, walang balak si Felicia na sumuko. Biglang bumaba ang kanyang tingin. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang maluwag na tile sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, isang plano ang sumagi sa kanyang isip. Walang pag-aatubili, sinipan ni Felicia pataas ang tile at ginamit iyon bilang panggulo. Pinalipad niya ito upang lumikha ng panandaliang pagkakataon, habang sabay na inaayos ang posisyon ng kanyang katawan. Kumilos si Felicia upang umatake mula sa likuran, mabilis at hindi mahulaan ang kanyang mga galaw. Hindi yun isang pinong teknik mula sa isang taong dumaan sa formal na pagsasanay, kundi isang likas at kakaibang pag-ataking isinilang mula sa desperasyon at matinding kagustuhang mabuhay. Habang pinapanood ang kanyang pagtatangka, muling nagsalita ang Sword Saint, at sa pagkakataong ito ay may bahagyang bakas ng interes sa kanyang boses. Nakita niya kay Felicia ang isang fighting spirit na ayaw mamatay kahit paulit-ulit itong bumabangga sa isang imposibleng pader. Nakita rin niya ang mga ideyang hindi sumusunod sa karaniwang mga panuntunan. Dahil hindi siya nabibigatan ng karanasan, magaspang man ang kanyang mga galaw ay kakaiba naman ang kalayaan ng mga iyon. Matapos ang maikling sandali, muli siyang nagsalita, na para bang kinikilala ang matigas na pagtitiyaga na ipinapakita ni Felicia. Sinabi niya kay Felicia, na hindi pa siya tapos. At sa maikling sandali, tila talagang maaaring magtagumpay ang kanyang plano. Sinabi ng Sword Saint na ilabas niya ang lahat. Lahat ng huling bakas ng sama ng loob na matagal niyang kinimkim sa kanyang puso. Pagkatapos, gamit lamang ang isang daliri na para bang isang matalas na espada, hiniwa ng Sword Saint ang lumilipad na tile at malinis itong nahati sa 2 piraso. Napakadali ng galaw na iyon na halos hindi ka panipaniwala, na para bang kusang nahati ang tile. Kahit nakita iyon, hindi tumigil si Felicia. Pinilit pa rin niyang sumulong at tumangging umatras, patuloy na gumagalaw ang kanyang katawan sa ilalim ng napakabigat na pressure. Ngunit habang sumusulong siya, biglang nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Sa kanyang harapan, nagsimulang mabuo ang isang napakalaking bug zone ng kapangyarihan, na unti-unting nag-anyong isang dambuhalang leon, napakalawak, nakakatakot, at napakalakas. Sa tindi ng presensya ng kapangyarihang iyon, napahinto si Felicia sa loob ng isang saglit, at tila nang inig ang hangin sa paligid niya sa bigat nito. Pagkatapos, walang babala, isang kamay ang umabot patungo sa kanyang espada. Nagulat siya sa biglaang kilos na iyon, at mabilis na sumiklab ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit kahit mahigpit siyang hawak ng takot, pinilit ni Felicia ang sarili na kumilos. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at buong lakas na iwinasiwas ito pasulong gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Kasabay nito, nakatayo sa kanyang harapan ang Sword Saint, at ang buong katawan nito ay naglalabas ng napakalaking puwersang tila imposibleng labanan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sumabog palabas ang kapangyarihang iyon at kumalat sa lahat ng direksyon na parang isang bagyong biglang pinakawalan sa buong training ground. At pagkatapos, kasing bigla ng pagsisimula nito, biglang tumahimik ang lahat. Naglaho ang enerhiya, tumigil ang hangin at muling bumalik sa katahimikan ng buong training ground, na para bang walang nangyari. Ngunit nanatiling mabigat sa hangin ang bigat ng maikling sagupaan na iyon. Mula sa itaas, tahimik na pinanood ni Lucian at ng Grand Duke ang buong palitan. Nakatuon ang kanilang mga mata sa eksenang nasa ibaba. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagsalita ang Grand Duke. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may mabigat na kahulugan sa likod nito. Habang tinitingnan ang eksenang nasa ibaba, tinanong niya si Lucian kung alam ba nito kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagiging isang taong mapagkakatiwalaan ang isang swordsman. Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot ni Lucian. Ang isang mapagkakatiwalaang swordsman ay isang taong inukit sa mismong kaluluwa niya ang halaga ng walang katapusang pagsasanay.
Isa siyang taong pinatalas ang kanyang mga pundasyon sa pamamagitan ng nakakasawang paulit-ulit na pagsasanay, at hinubog ang kanyang karanasan sa mga larangan ng digmaan kung saan ang isang maling galaw ay nangangahulugan ng kamatayan. Malupit at walang awa ang landas na iyon, ngunit ang mabigat na paglalakbay na iyon din ang pundasyon kung bakit nagiging isang tunay na swordsman ang isang tao. Tahimik na nakinig si Lucian, nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Kahit tahimik na gumagalaw ang kanyang mga iniisip, eksaktong naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang mga taong ganito lamang ang kanyang pinapanatiling malapit sa kanyang tabi. Ngunit nagpatuloy ang Grand Duke, at bahagyang nagbago ang kanyang tono. Gayunpaman, sa mundong ito, may mga bihirang tao na kayang lampasan ang napakalaking bundok ng pagsisikap na iyon. Sa isang talon lamang, kaya nilang tawirin ang distansyang ginugugol ng ibang tao ang buong buhay para akyatin. Tumalim ang tingin ng Grand Duke habang nakatingin siya sa training ground sa ibaba, habang tinutukoy ang mga taong kumikinang na parang nagliliyab na araw. Napakalakas ng kanilang talento na walang ibang magawa ang mundo kundi kilalanin sila, tulad ng isang paparating na alon na sapat ang lakas upang lumunin ang lahat ng nasa daanan nito. Matapos ang maikling paghinto, nanatili ang kanyang mga mata sa ibaba. Ang batang iyon ay eksaktong isa sa mga taong iyon. Bumalik ang eksena sa training ground kung saan nakatayo si Felicia nang hindi gumagalaw, habang mahigpit pa ring hawak ng Sword Saint ang kanyang espada. Kahit gaano kalaking lakas at kagustuhan ang ibinuhos niya sa kanyang atake, hawak lamang iyon ng Sword Saint nang walang kahirap-hirap, na parabang walang bigat ang kanyang espada. Mula sa itaas, bumaba ang boses ng Grand Duke, kalmado ngunit puno ng katiyakan. Sinabi niya kay Lucian na tama ang naging desisyon nito. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Lucian sa eksenang nasa ibaba habang sumagot siya ng may matibay na paninindigan. Kung hindi nagtiwala ang kanyang ama kay Felicia at hindi nito ibinigay sa kanya ang pagkakataong ito, tuluyan sanang namatay ang liwanag na nasa loob niya. May tahimik na kumpiyansa sa mga salita ni Lucian. Hindi naman talaga bihira ang talento sa mundong ito. Mas madalas, nananatili lamang itong nakabaon sa dilim dahil walang sinumang nagbibigay dito ng pagkakataong magningning. Samantala, sa training ground sa ibaba, walang kahit pinakamaliit na gasgas na makikita sa kamay ng Sword Saint sa kabila ng lakas ng atake ni Felicia. Ngunit hindi na mapanghusga ang mga iniisip ng Sword Saint. Tinitigan niya ang mga matang hindi sumusuko ni Felicia at malinaw niyang naunawaan ang isang bagay. Ipinanganak ang batang ito para sa espada. Kahit anong pagsubok pa ang pinagdaanan niya, hindi na bago ang katotohanan iyon. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mata habang lalo pang lumalalim ang kanyang pagkaunawa. Higit sa lahat, kaya niya talaga itong makita. Nakikita niya ang higit pa sa mga limitasyon ng karaniwang pandama at nasisilayan niya ang walang katapusang landas ng espada na umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Kalmadong nakatayo sa harap niya, dahan-daang niluwagan ng Sword Saint ang kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, tumingin siya kay Felicia na may ekspresyong ganap na iba kumpara kanina. Muli niyang tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, hindi na malamig ang kanyang boses. May bigat na itong dala, at malinaw sa bigat na iyon ang kanyang pagkilala sa kanya. Sinabi niya na ngayong araw, pinatunayan niya ang kanyang tapang sa pamamagitan ng kanyang espada. Mula sa sandaling ito, wala nang sinuman ang papayagang pagdudahan ang kanyang pangalan, kaya dapat niya itong sabihin muli ng may pagmamalaki. Sandaling natigilan si Felicia, na bigla sa bigla ang pagbabago ng kanyang pakikitungo. Pagkatapos, bahagyang mahina ang kanyang boses ngunit buo pa rin ang kanyang determinasyon nang sumagot siya na muli niyang sasabihin ang kanyang pangalan sa Sword Saint. Ang pangalan niya ay Felicia. Matapos ang maikling paghinto, nagpatuloy siya sa mas tahimik na boses. Wala siyang apelyido mula sa panig ng kanyang ina, at tumanggi ang House Logan, ang pamilya ng kanyang ama, na ibigay sa kanya ang kanilang apelyido. Felicia lamang ang pangalan na mayroon siya. Nakinig ang Sword Saint nang hindi siya pinuputol, pagkatapos ay bahagyang tumango na parabang sa wakas ay nagkatugma na ang lahat ng piraso. Ngayon ay naintindihan na niya, kaya pala ganoon. Tiningnan niya siya na may bahagyang pagsang-ayon at sinabi na napakahusay ng kanyang pagtindig hanggang sa huli. Pagkatapos, sa matatag at malinaw na boses, idineklara niyang Felicia Britner ang kanyang pangalan. Mula sa araw na iyon na ang magiging pangalan niya.
Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Felicia habang nagpatuloy siya, idinedeklara na kukunin niya ito bilang kanyang ampon na anak. Ituturo niya rito ang lahat, hindi lamang ang swordsmanship, kundi pati ang asal at etiketa na kinakailangan ng isang noble. Nanatiling matatag ang kanyang boses at walang bakas ng pag-aalinlangan dito. Nakakapagod ang magiging pagsasanay, at walang kahit isang sandali rito ang magiging madali. Pagkatapos ay tinanong niya kung tunay ba siyang handa para rito. Hindi man lang nag-atubili si Felicia kahit isang segundo. Lumuhad siya sa harapan niya, at marahang inilagay ng Sword Saint ang isang kamay sa kanyang balikat. Bumaba ang kanyang boses, dala ang isang pambihirang sinseridad na wala roon kanina. Sinabi niya kay Felicia na isa siyang matigas ang ulong matandang lalaki. Masyado niyang mabilis na hinusgahan ang kanyang pagkatao at naging padalos-dalos sa kanyang mga sinabi. Matapos ang maikling paghinto, inamin niyang siguradong darating ang mga araw na magbabanggaan ang kanyang kayabangan at mahigpit na paniniwala laban sa malayang espiritu ni Felicia. Pagkatapos ay diretso siyang tumingin sa kanya at tinanong kung kapag dumating ang mga araw na iyon, mapapaniwala ba niya siya sa pamamagitan ng kanyang espada? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niyang susubukan din niyang tanggapin ang sinseridad nito sa pamamagitan ng espada. Magkaiba man ang landas na tinahak nila hanggang ngayon, pareho namang tumitibok ang kanilang mga puso para sa espada. Bahagyang humigpit ang kamay niya sa balikat ni Felicia, na para bang sa sandaling iyon ay tuluyan na niyang tinatatakan ang ugnayan sa pagitan nila. Sinabi niyang sabay nilang tatahakin ang landas na ito. Taglay ng kanyang tinig ang bigat ng isang pagtatapos at ang pangako ng panibagong simula habang tinawag niya ito sa bago nitong pangalan, Felicia Britner.